Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Ang atin pong pag-uusapan para sa vlog na ito ay itong katatapos lang na Miss Charm International dito na ginanap sa bansang Vietnam. So dalawa po ang representative ngayon ng Pilipinas dito sa Vietnam. Itong Miss Cosmo 2025 at itong Miss Charm na kung saan yung finale nila is ngayong araw December 12, 2025 at ayon dito ay bigo po na makapasok si Cyril Payumo, itong ating representative sa Miss Charm sa tinatawag na top 12 at top 5. So hanggang top 20 lang po si Cyril Payumo dito sa kanilang kompetisyon at marami ang nagtatanong ano ba ang rason at ano ang dahilan kung bakit natalo itong si Cyril dito sa Miss Charm International 2025. So little background lang po, itong Miss Charm is pangatlong taon nila dito sa kompetisyon at nagsimula ito sa Vietnam, based siya dito sa Vietnam, and then last year is hanggang second cut lang tayo, hanggang top 10 lang din yung ating representative last year, and ngayon is medyo malala dahil hanggang top 20 lang talaga. So in fairness naman dito sa Miss Charm International ay maganda yung kailang stage at maganda rin yung kailang venue, and then masasabi natin na yung ibang mga candidate ay meron rin naman talagang hitsura at nasa 30 delegates lang yung Miss Charm 2025 dahil hindi naman ito sikat, isang minor na pageant lang na nakabase sa Vietnam. So yung tanong na ano ba yung reason kung bakit natalo itong si Cyril Payumo at dapat na bang mangamba itong si Chelsea Fernandez gayong nasa parehong bansa sila nagkukumpit at may posibilidad na maligwak siya katulad doon kay Atisa Manalo last year na kung hindi pa siguro siya nag number 1 sa mga botohan ay malamang sa malamang baka hanggang top 20 lang siya. So itong si Cyril Payumo, mga kapolitika, ang aking maging reaksyon, aking maging opinion ay hindi naman siguro natin masasabi na ganoon siya kaganda katulad kila Atisa. Maganda sa maganda itong si Cyril, pero para sa akin ay hindi siya ganoon ka-attractive in my own opinion at in my own view. So ewan ko sa inyo kung ano yung inyong masasabi, mga kapolitika, pero yun po ang aking opinion. But however, kung ikukumpara naman natin siya doon sa pambato ng Vietnam at doon sa mga nakapasok na ibang mga candidate, ay masasabi naman natin na mas malakas itong si Cyril Payumo. So it could be that hindi type ang beauty ni Cyril ng Miss Charm, or talagang merong cooking show at hindi talaga sila pabor pag ipapasok nila ang Pilipinas. So dalawa lang yung reason, mga kapolitika, na nakikita ko. It's either hindi nila bet itong si Cyril or meron talagang mekos-mekos dito sa resulta ng Miss Charm International, katulad ng sinasabi ng ating mga netizen na pag sa Vietnam ang kompetisyon ay malala ang lutuan dito. Mas maganda pa nga, mga kapolitika, pag sa Thailand, pero pag sa Vietnam is hindi na daw talaga tayo mag-i-expect. So mas mabigat ngayon yung reason ng pagkatalo ni Cyril Payumo na niluto ang resulta ng Miss Charm 2025. So again, mga kapolitika, para sa akin ay hindi ganoon ka-attractive itong si Cyril Payumo in my own opinion. So magkaiba siguro tayo ng mga standard, pero para sa akin is yun ang aking maging opinion. Pero again, kung ikukumpara natin siya doon sa ibang mga nakapasok sa top 12 at sa top 5, ay much deserved pa siguro ni Cyril kaysa doon sa mga ibang pinasok ng Miss Charm. Okay? So yun ang aking maging opinion at ang aking mag-reaction dito sa kanyang pagkalikwak. Talagang pag sa Vietnam, mga kapolitika, ay malala ang lutuan ng mga beauty competition dito. So nangangamba tayo dito sa maging laban ni Chelsea Fernandez. Sana ay wag nilang lutuin yung resulta, pero sa nakikita natin ngayon dito kay Cyril Payumo ay malamang sa malamang doon ang direksyon ng Miss Cosmo 2025. At proven and tested na yun doon kay Kirk Bundad, dito kay Atisa Manalo, and ngayon naman dito kay Cyril Payumo. So abangan natin yung mga susunod na kaganapan. At no wonder pala kung bakit minsan lang talaga nakaka-place itong Vietnam sa Miss Universe, most especially sa Miss Universe, and lately nga lang is na-unplace sila kasi ganoon ka low yung kanilang standard quality
pagdating sa mga beauty contest. Same with Indonesia. So ganoon kung bakit, no wonder bakit hindi sila nakaka-place masyado dito sa Miss Universe, dahil iba yung standard quality ng tinatawag natin na beauty competition. So kumbaga dito sa atin is iba yung level, doon sa kaila is iba rin yung standard nila mga kapolitika, kung kaya hindi sila basta-basta nakakapasok sa mga prestigious na mga beauty competition like itong Miss Universe. Okay? So yun ang aking mag-reaction at ang aking mag-opinion. So sa tingin nyo mga kapolitika, ano po ang inyong masasabi dito sa pagkaligwak ni Cyril Payumo sa top 12 at sa top 5? At dapat na bang kabahan rin itong si Chelsea Fernandez dito sa kanyang laban sa Miss Cosmo 2025 dahil may posibilidad na lulutuin din ang resulta dito sa nasabing kompetisyon? So kung kayo po ang tatanungin, ano sa tingin nyo ang reason bakit natalo itong si Cyril? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At narito po ang ibang maganapan dito sa katatapos lang na Miss Charm sa Vietnam. Mga beta 12 na. 2 spots na lang. Wala pang Philippines. Oh my God. Sana sa kanyang last spot. Philippines. Come on. And finally, completing our Philippines. tonight, we have Philippines, Lord. Lord, Philippines. Thailand. Oh, sayang. My God. At least pasok tayo sa top 20. Joining us on stage right now are our top. Gosh. Congrats pa rin, Cyril. I know you did your best. Pasabog ka be the entire journey. Alam ko kung paano mo inilaban ito and we are so proud of you. Hindi lang talaga pumasok yung standards nila sa kung anong meron ka. That's the end of her journey dito sa Miss Charm 2025. So let's still support her. Let's show the love and support kahit hanggang top 20 lang siya because again, she did her best. So thank you guys so much for watching this video. Please follow me for more updates. Bye! Did you feel after you finished the closed door interview? So well. So now I can breathe and I know I did my best there. I shared the stories that I have, the purpose that I'm here. So I think I did 100%. Do you have any message to send to your Philippine fans? Yes, well to all my supporters, especially to all Filipino fans, I just want to say thank you for supporting me and please to support me until the final permission. I know that we can do this. Ilalaban ko to para If you can choose one for the next Miss Charm, who it will be? If I can choose one, Yeah. aside from me, well I would say China. Wow. I really appreciate how she's trying to express herself because she doesn't know how to speak English and she doesn't understand our language as well. But the way she tries her best to express what she wants, and I can see her genuine and how sweet, humble she was. I really appreciate this type of a queen. Thank you so much. Philippines. A sparkling archipelago in the Pacific is famous for its white sandy beaches, lush rainforests, and majestic volcanoes. Its diverse culture shines through colorful festivals and traditional clothing, reflecting the warmth, hospitality, and strong sense of community of the Filipino people.